Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Aso, naging tindero sa isang sari-sari store sa Las Piñas, viral. Bulaklak na cherry blossoms muling namukadkad sa Baguio matapos ang 7 taon. Russian vlogger na nagbantang magpapakalat ng HIV sa Pilipinas, arestado at ipadedeport ng immigration. Russian vlogger, inaming may access sa cellphone habang nasa kulungan. Immigration warden, nag-resign. Malamig na klima bunsod ng amihan, nakikitang dahilan ng pagtaas ng birth rate tuwing bare months ayon sa isang science organization. At sa trending showbiz balita, Jay Cuenca spotted na may ka-holding hands while walking sa BGC. At Kate Valdez at Fumia, iniintigang hiwalay na kasunod ng cryptic IG stories ng aktres. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan, mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show, nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot, o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story ngayong tanghali, tindero na fur baby. Viral sa social media ang video na isang sari-sari store sa Las Piñas kung saan isang asong mistulang nagbantay at nagtinda sa pwesto. Sama-sama tayong maaliw sa cute na tindero na yan sa trending report ni Mili Borja. Naging viral sa social media ang isang nakatutuwang video ng isang sari-sari store sa Las Piñas kung saan isang aso ang mistulang nagbantay at nagtitinda sa pwesto. Ibinahagi ng TikTok user na si @JXChu ang video kung saan makikitang may isang lalaki na bumibili ng paninda sa isang sari-sari store habang ang aso ay nakatayo sa likod ng counter na para bang siya ang tindero. Habang itinuturo ng lalaki ang gusto niyang bilhin, lumika ito ng ilusyon na ang aso ang kausap niya na siyang ikinatuwa ng maraming netizens. Ayon sa uploader, lumabas lang ito saglit at ang aso niya na ang nagbantay ng tindahan. Nilagyan din niya ng caption na hindi marunong magtinda yan. Umabot na sa mahigit 6 na milyong views ang video, kasama ang halos 900,000 likes at 35,000 saves sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next viral story, para naman sa mga dreamers na makakita ng sakura o cherry blossoms ay hindi na kailangan pang bumiyahe para makapunta ng Japan dahil meron na yan sa Pilipinas. Matapos kasi ang 7 taon na mukadkad ng isa sa mga sakura trees sa isang private resort sa Baguio City. Ang buong detalye sa report ni Dustin Bayog. Namulaklak na ang isa sa mga puno ng sakura o cherry blossoms na karaniwang makikita sa Japan sa isang private resort sa Baguio City. Inanunsyo ng Baguio Country Club ang pag-usbong na rosas na kulay ng mga bulaklak matapos ang 7 taon ng simula itong itanim. Ayon sa resort, dahil sa malamig na klima ng Baguio ay namukadkad ang ganda na naturang mga bulaklak. Ang naturang sakura trees ay donated mula sa mga Japanese national na sila Shinji Okumura at Shigeru Tsunashima noong June 2018 at May 2019. Kilala ang bulaklak sa matikad na kulay rosas na isa sa mga dinadayo sa bansang Japan, lalo na tuwing buwan ng Marso at Abril. Samantala makakakita rin ng mga Pinoy ng ganitong bulaklak sa Atok, Benguet. Gayun din ang local version nito na nasa Palawan at meron din sa Bonifacio Global City o BGC. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Samantala, sa susunod na kwento, rage bait. Nang dahil sa isang vlog, inaresto ng Bureau of Immigration o BI ang isang Russian vlogger na nag-viral sa social media kaugnay ng nakakaalarmang content. Yan ay matapos nitong magbanta na magpapakalat umano ng HIV o Human Immunodeficiency Virus sa isang vlog na kinunan sa BGC sa Taguig. Kung paano naaresto ang suspect, tutukan sa ulat na ito. Dinampot ng Bureau of Immigration o BI ang 21-year-old Russian vlogger na kinilala bilang si Nikita Shekov sa loob ng kanyang condominium unit sa Quezon City. Kasunod ng bantang magpapakalat ito ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa Pilipinas. Sa kanyang burado ng viral video na kuha sa BGC sa Taguig, tahasang inihayag ng tubong Tagalog ang planong paghahasik ng lagim. Makailang ulit din itong nag-chant na mga katagang, "Let's go, HIV!" Tila hinikayat din ng dayuhan ng mga manonood na gumawa ng mahahalay na bagay. Depensa ni Shekov, rage bait o for the views lamang ang viral video dahil batay naman sa resulta ng kanyang test, nag-negatibo ito sa HIV at sa iba pang sexually transmitted diseases. Gayunman, itinuring ito bilang public health emergency ng Health Department lalo na sa gitna ng tumataas na kaso ng naturang sakit sa mga kabataang Pinoy. Ayon naman kay Interior Secretary John Vic Remulla, bukod sa bantang pagpapakalat ng HIV ni Shekov, bahagi rin ng reklamo laban sa dayuhan ang pang-aalipusta nito sa mga Pilipino. Paalala naman ito sa ibang mga turista, huwag sanang abusuhin ng hospitality o magandang pakikitungo ng mga Pilipino sa kanila. Nakapiit na si Shekov sa detention facility ng immigration habang pinoproseso ng kanyang deportation. Nakipag-ugnayan na rin daw ang BI sa pamunuan ng DOH patungkol sa kaso ng foreign national. Kilala si Shekov sa kanyang mga skit at travel vlogs sa social media na may mahigit 40,000 followers online. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating susunod na istorya, tampok pa rin ng isa na namang foreign national. Corruption revealed. Tila ibinunyag ng Russian vlogger na si Vitaly Zurovetsky ang korupsyon at panunuhol nito sa prison guards para makagamit ng mobile phone. Sa ilan kasi nitong pahayag matapos makabalik sa kanyang bansa, inamin nitong nakakagamit siya ng phone kapalit ang pera na kanyang ipinangsusuhol. Ang buong detalye, ihahatid ni Rovic Manuel. Umamin ang na-deport na Russian vlogger na si Vitaly Zurovetsky na nakagagamit siya ng cellphone habang nakapiit sa Pilipinas sa isang livestream conversation kasama ang American online personality na si Aiden Ross noong January 23. Isiniwalat ni Zurovetsky na 3 buwan siyang nakapiit sa isolation cell at nakapagpuslit umano ng cellphone matapos magbigay ng suhol sa ilang jail guard. Ayon pa sa vlogger, na-vlog niya rin umano ang buong karanasan sa loob ng kulungan at may balak siyang ilantad ang umano'y korupsyon sa loob ng naturang pasilidad. Inireklamo rin niya ang sinasabing hindi makataong kondisyon sa isolation cell, kabilang na ang matinding init na kanyang dinanas. Gayunpaman, mariing pinabulaanan ng Bureau of Immigration ang mga pahayag ng vlogger at tinawag pa itong mga rage bait. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Viado, iniimbestigahan na kung paano nakagamit ng cellphone si Zurovetsky habang nakapiit. Aniya, pinaniniwala ang naganap ang insidente noong Hunyo o Hulyo na naging dahilan para magsagawa ng agarang raid sa loob ng pasilidad at magkumpiska ng mga illegal na gadget. Dagdag pa ni Viado, pagsapit ng Nobyembre ay natukoy na ang mga personal na nagpabaya sa kanilang tungkulin at agad na inalis sa pwesto. Samantala, kinumpirma rin ni Palace President Secretary Claire Castro noong January 24 na 3 personal ng BI ang sinibak dahil sa umano'y pagbibigay ng special treatment sa Russian vlogger. Kaugnay nito, nagpahayag naman ng babala si Interior Secretary John Vic Remulla na posible muling kasuhan at pabalikin sa Pilipinas si Zurovetsky kung mapatunayang nag-alok siya ng pera sa mga kawani ng kulungan upang makagamit ng gadget habang nakapiit. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa
iba pang balita, shout out para sa mga September to November babies dyan. Yan ay dahil fun fact, alam nyo ba na sa mga buwang ito, ang may pinakamaraming ipinapanganak, bagay na nabigyan ng kasagutan ng isang science organization. Kung saan, nakakaramdam daw ng matinding init ang isang magpartner sa isa't isa tuwing malamig ang panahon. Ang iba pang detalye sa report ni James Galange. Para sa iba, ang sagot sa malamig na panahon na imbis na kape, abay isang mainit na yakap mula sa kanilang partner na kung tawagan ng millennials at Gen Z ay cuddle weather. Pero para sa pag-aaral ng isang youth science organization na Science Connect, hindi lang sa cuddle weather ang siyang nagiging dahilan na kung bakit marami ang vert count tuwing bare months. Yan ay dahil kung susumahin kung magbibilang ng 9 na buwan pabalik, ay natatapat ito sa mga buwan ng Enero hanggang Marso, sakto para sa peak ng amihan season. Sa tala ng Philippine Statistics Authority o PSA noong 2018, tinatayang nasa mahigit 156,000 ang bilang ng mga ipinapanganak tuwing buwan ng Setyembre. Nasinundan naman ng Oktubre na may mahigit 155,000. At kung ikukumpara sa sumunod din na taon o noong 2019, ay nangunguna pa rin 2 buwang nabanggit na may pinakamaraming registered live births. Pero paliwanag ng grupo at mula rin sa isang article ng The Conversation noong 2018 na ang human reproduction ay kadalasang seasonal o tumataas ang intimacy level na magpartner tuwing may okasyon gaya ng Pasko, Bagong Taon at lalo na tuwing Valentine's. Kung saan ito eksaktong tumatapat sa panahon ng amihan o taglamig dahil ang mas malamig na temperatura at mas maikling araw ay maaaring magpataas ang fertility at ang antas ng pagiging aktibo sa pakikipagtalik. Samantala, mula naman sa pananaw ng ebolusyon, ang mga sanggol raw na ipinapanak sa huling bahagi ng tag-init o taglagas ay mas may mataas na tsansang mabuhay dahil ito ang panahon masagana ang ani at iba pang mapagkukunan. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, dako naman tayo sa mundo ng mga sikat. Mukhang happy na ulit ang love life ng aktor na si Jake Cuenca matapos maispatan sa BGC na may ka-HHWW o holding hands while walking. Pero kung may masayang buhay pag-ibig, sina Kate Valdez at former Pinoy Big Brother housemate na si Fumia, iniintriga namang on the rocks ang relasyon. Ang hot topic sa mundo ng mga sikat sa report ni Showbiz Angel. Spotted na may ka-HHWW holding hands while walking ang aktor na si Jake Cuenca sa BGC. Pero hindi lang yan dahil may isa pang kuha kung saan galing naman sila sa isang coffee shop. Ang video at picture agad ng pinag-usapan ng mga marites sa social media na naiintriga kung sino ang mystery girl. Magunita na si Chi Filomeno ang huling naging girlfriend ni Jake. Ngunit noong Oktubre nang kumpirmahin nitong nagtapos na ang kanilang relasyon. And speaking of nagtapos, iniintrigang ang hiwalay na ang aktres na si Kate Valdez sa former Pinoy Big Brother housemate na si Fumia Sangkay. Ito'y matapos mapansin ng netizens na hindi na nakafollow ang kapuso star sa kanyang Japanese boyfriend. Lalo pa yung umugong dahil sa sunod-sunod na Instagram stories ni Kate, laman ng lyrics sa mga kantang Happier Than Ever at Favorite Crime ni na Billie Eilish at Olivia Rodrigo, partikular na ang mga linya tungkol sa betrayal at heartbreak. Habang makikita ring wala na ang mga post sa kanilang shared TikTok account na Onigiri Lovers maliban sa isang black photo. Pero sa kabila niya, nananatili namang nakafollow si Fumia sa IG account ni Kate. Sa ngayon, wala pang inilabas na pahayag ang dalawa tungkol sa mga haka-haka ng netizens sa kanilang relasyon. Para sa DZRH TV, ito po rin Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan, gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Muli ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.